Welcome back again dito sa B James TV. Today's video mga kabilog, ituturo ko lang sa inyo kung paano ba siya i-setup ng free play or business setup. This is the easy way na pwede mo siya i-setup anytime kahit nasa ibang lugar ka man. So ituturo ko sa inyo to sa Pandora EX2. May mga client kasi ako na bumibili na free play setup at in the future gusto nilang gawing business, pwedeng-pwede ito. By the way, bago tayo magsimula, baka pwedeng pa-subscribe naman Big James TV. By the way, baka pwedeng pa-subscribe naman Big James TV at hit mo yung notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong videos or any tech tip videos ay ma-notify kayo. Let's make quick video tips lang. So, ganito lang yung gagawin nyo pag i-set up mo siya ng free play. So, ito kasi naka-business setup. Pag business setup, uhulugan natin siya ng coin. So, may timer siya dito sa baba. Ngayon naman, pagka free play setup, wala siyang lalabas na timer dito sa baba. Ang una nyo gagawin, pupunta kayo sa likod ng arcade machine. Makikita nyo itong mainboard na to. Ito yung mainboard na gamit natin. Dito lahat naka-install lahat ng games at naka-emulated na games. So, unang gagawin nyo, pipindutin nyo itong bilog dito. Makikita nyo, lapit ko, USB port, isa, dalawa, tapos ito yung pangatlo. Makikita nyo yung bilog. Ayan, settings. Pipindutin nyo yan. So, pag pinindot nyo itong settings, pupunta siya sa settings menu. And then, papakita ko sa inyo kung ano yung meron sa settings menu. Tara, pindutin na natin. Ito yung makikita nyo sa settings menu. So, start tayo sa key settings. Sa key settings, meron tayong IO test, redefine keys, gamepad settings, tsaka gamepad utility wizards. So dito sa IO test, makatesting natin lahat ng buttons dito ay gumagana. So A, B, C, D, E, F. Start, ayan, ilaw siya. Yung analog mo, ayan. So ganoon din sa kabila. Same lang din yan. Ayan, makikita mo na yung buttons and analog ay working. Wala magiging problema. Ngayon, pag-exit naman, by pressing start and A, babalik siya dito sa mismong pagpipilian. Sa redefine key, ito yung i-customize mo itong i-remap mo itong mga buttons. Nasa sa'yo kung gusto mong i-remap pa yan, pero yung default niyan, A, B, C, D, E, F. So, back lang tayo. Gamepad settings. Ma-detect niyo yung gamepad settings pag may sinaksak kayong USB controller. Pero ngayon, wala tayong nakasaksak, wala siya makikita. Dito naman sa gamepad utility wizard, sa gamepad utility naman, dito mo makikita kung ano yung setup ng mga buttons tsaka function niya. Ayan, makikita nyo yan. And then makikita nyo naman pag nag-exit, press D. Itong press D is the back. Itong coin settings naman, ito yung value ng coin mo. Example, 1 peso, 1 coin. 1 coin is, yung value nan is 3 minutes. Nakaset kasi siya sa 3 minutes yung 1 value natin. So, 1 times 1 is 3 minutes. Kung gagawin mo naman ganito, 2 times 1, so yung 2 coins mo is 3 minutes. Nasa sa'yo yan kung anong gusto mong i-setup hanggang 9 yan. Bawa, 9 coins na yung hulog mo, or 9 pesos coin. Ang katumbas nun is 1 value is 3 minutes. Kasi yung 1 kasi natin dito sa right, nakasetup siya ngayon sa 3 minutes. Pwede natin baguhin yun. Example, lalagay mo 5 peso 3 minutes. Kasi yung 1, nakasetup siya sa value na 3 minutes. So, ganun yung setup niya. Pagbaliktad naman, example, ganito. 1 coin times 5 ng 1 coin, tapos yung value niya is 2. So, magiging 6 minutes siya. Kasi ang default setup ng 1 value natin is 3 minutes. So, magiging 1 peso, 6 minutes siya. So, ganyan naman yung setup na baliktad niya. Tapos, ito yung sinasabi ko, pag i-pre-play natin, pre-play. So, pag sinabing pre-play, hindi na siya kailangan hulugan. Mawawala na yung timer dito sa baba, yung nakita nyo kanina. And then, pwede nyo na siyang laruan kahit hindi na siya hulugan. So, yun yung purpose nito pagka gusto mo siyang i-business or pre-play. So, dito lang yun pag setup nun. Itong exit mode naman, default lang natin, long press. I-press mo lang itong start, press B pag exit na. Lalabas kasi dito sa baba yan, pakita ko sa inyo mamaya. Auto exit, ito naman pag nasa game ka,
Itong 3 minutes, pagka wala kang hinuhulog or hindi ka nagpa-function, automatic mag-exit yung game, babalik sa home menu. Is disable, ito yung nakastay lang siya sa game. Kahit wala kang galawin, kahit wala kang hulugan, nakastay lang siya sa game. Pero wala siyang function. Itong always allowed, select mode, pag after insert ko, ibig sabihin, makakapili lang siya ng game pagka naghulog ka. Itong always allowed, kahit hindi ka maghulog, makakapili ka lang ng game habang di ka pa naghuhulog. Image, so HD lang yan, language, English, syempre. Itong sa enter game settings, dito, ito sinasabi ko, yung value ng coin is 3 minutes, naka-default yan kanina. So, ito yung mga option na pagpipilian dyan. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15, and so on. So, hanggang 60 minutes yan. So, yung value mo, is gawin mo 1 minute. So, example, yung nandito kanina, so 1:1 is 1 minute. So, 1 coin is 1 minute. Kasi naka 1 minute tayo dun sa setup natin. So, pakita ko sa inyo yung 1 minute na binago kasi natin. Hulugan natin ng piso. Ayan. So, binalitan kasi natin. Ayan. So, 1 coin, 1 minute. Kasi yun yung sinetap natin. Pero ang default tan, 1 minute. Ang default tan is 1 peso, 3 minutes. Ngayon, balik natin. Gagawin natin free play kasi yun ang setup na. Ngayon, dahil ang request ni client is free play, wala siyang hulugan, pupunta ka lang sa coin settings and free play mo lang siya. So, ganun lang siya i-set up. Ngayon naman, enter game settings, kung ano pa yung makikita natin dito. So, kahit anong setup mo ngayon dyan, kasi naka-free play na yan. Pero ang default kasi na 1 peso or 1 value, 3 minutes. So, yung first time all games, ibig sabihin, pag naka-disable yan, some games na classic is game over type or per lives. And the rest, yung mga games na PS1, Dreamcast, Nintendo 64, automatic timer yun kasi wala naman siyang game over type. So, always enable nyo lang yan para lahat ng games magiging timer. Hindi na kailangan i-per lives. Kasi malilito yung client mo, kaya ginawa ko siyang enable lahat timer na. Itong difficulty, hindi ko na siya ginagalaw kasi timer naman yung base niya. Itong favorite list, pwede ka mag-add dyan. Ayan. Sa list of favorite mo. Makikita mo naman kung anong function, A or B, kung favorite or unfavorite. So, gano'n lang siya gawin. Itong game list, nasa iyo kung may gusto kang burahin, pero ako, di ko na kasi ginagalaw to. Tsaka itong lastly, wag na kayo mag-delete kasi mamaya mawala lahat ng games. Mawala yung games na kailangan nyo. Hayaan nyo na lang yan. Searchable naman kasi yung mga games eh. Tapos, time office strategy, always nyo lang. Pagka naka-timer kayo or business, lalabas yung timer dito lagi sa taas. So, back na tayo. Ito nandito, enter game market. Wala naman tayong wifi, so hindi rin kasi gumagana yan. Depende, minsan gumagana yung download ng games. Pwede siya mag-download, pero halos nandito na kasi lahat ng games eh, hindi mo na kailangan downloadan. Sa burst setting naman, ito yung magiging sa burst setting naman, ito yung mga auto-fire. Pagka diinan mo lang siya, yung buttons, auto-fire na yung niya, mismong pindutan. Like yung Metal Slug, pag auto-fire yung barrel, hold mo lang to para mag-auto-fire yung barrel. Wi-Fi, depende sa inyo kung gusto nyo pa i-connect sa Wi-Fi yan. Sa update, hindi ko naman siya tine-check kung may update pa. As of now, wala naman yung chinek ko. Factory data reset, hindi naman siya mawawala pagka pinactory data reset mo. Yung mga games nandyan pa rin. Kumbaga yung settings lang yung i-reset niya. So yun lang, naka-pre-play setup na tayo. Makikita nyo wala na siyang timer dito sa baba. Pwede ka nang mamili ng games. Ayan. So example, Marvel, yung kasi yung laging hinahanap na games. At in demand nung classic pa. Ayan. So Marvel vs. Street Fighter yan. Hindi na natin kailangan maghulog kasi nga naka-pre-play setup na tayo. So yan mismo yung actual unit at yung graphics pagka mga classic games. Wag na tayo mag-expect na HD graphics pa siya kasi matagal na yung mga games na to. And by the way, pag exit naman, press and hold mo lang to. Yan, tapos B. Ayan, exit, diba? Babalik na siya sa mismong game menu.
Then pag gusto mo makita yung recent game na inopen mo yan sa recent, press mo lang yung start para mapunta ka dito sa taas, sa tab na to. Ayan o. Una niyo pupunta yung research. Search pala. Tapos recent, category, dito makikita mo yung, nakikita mo sa baba, PSP, PS, Nintendo 64, Family Computer, Super Family Computer, Game Boy Advance, Game Boy Color, Mega Drive, PC Engine, Dreamcast, Final Burn Alpha, Mame, and na lahat na naka-install sa arcade classic na to. By the way, sa all naman, meron pala siyang 10,000 games. Ito pala yung updated na binigay sa akin ng supplier ko na board. So, 1,000 pages. Sa isang page, meron siyang 10. So, total of 10,000 games. Ayan, 10,000 games siya. Pagka hindi nyo makita yung game, pwede nyo naman i-search dito. Mga kabilog, natapos na tayo sa tips and tutorial natin dito kung paano ba siya gawing business or pre-play setup. At syempre, kung interested ka mag-abilang itong arcade machine na classic, message lang si Gigabit Tech or Big Games TV. Pag-usapan natin kung ano gusto nyo ilagay dito sa header, sticker, or design. So, pre-layout naman yan mga kabilog. Pag-usapan naman natin yan kung ano gusto nyo ilagay na image dito. So, bago tayo magtapos, don't forget follow my page and subscribe my channel para updated kayo sa mga next videos na ilabas ko. Alright, peace out!